Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Ipinaliwanag ni dating Senador Antonio Trillanes ang posibilidad na maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa gitna ng sinasagawang investigasyon ng ICC. Paglalahad niya, lalabas ang arrest warrant sa second quarter ng taon. Okay, sagutin uli natin to, no? Ano ngayon kung may warrant of arrest? Palagay na natin na may warrant of arrest. Hindi naman natin sinasabing hindi kaya ng ICC na mag-warrant of arrest. Thank you very much kay Rorinol na nagbigay sa atin ng 799 Australian dollars. Okay. Ang sabihin natin, ano ngayon kung may warrant of arrest? Diba? O, kahit wala pa po. Kasi dahil sa kadadakdak ni Trillanes ng kung ano-ano, halos wala na naniniwala kay Trillanes eh. Pero palagay na natin tama siya this time. Meron talagang mag-issue talaga ng warrant of arrest ang ICC. Ano ngayon? Hindi ba si Putin may warrant of arrest rin? Nahuli na ba si Putin? Nahuli na po ba si Putin? Diba? Hanggang ngayon, hindi pa po nahuhuli. Ang problema dyan sa warrant of arrest na yan, effective lang po yan kung membro ng bansa ninyo yung huhulihin. Kasi, ang Pilipinas nga, matagal nang nag-withdraw dyan. Hindi na po tayo member niyan. Kasi po, kung member ka ng bansa, yung mismong huhuli sa'yo, kung may warrant of arrest, yung mga arresting officer ng bansa na yon. Halimbawa, dito sa Pilipinas, ang aarestuhin, ang aaresto kay Pangulong Duterte kung may warrant of arrest siya, sana yung mga kapulisan natin. Pero dahil wala pong kapulisan, ay dahil hindi po pala tayo miyembro, illegal po yung mga pulis na huhuli sa kanya. Hindi naman tayo pwedeng utusan ng ICC. So ang pwede lang pong humuli kay Pangulong Duterte, yung mga pulis o mga arresting officer ng bansa na miyembro. So para po mahuli si Pangulong Duterte, kinakailangan niya pong pumunta dun sa lugar na miyembro ng ICC. Hindi gagawin ng Pangulong Duterte yun kung meron na siyang warrant of arrest. Okay. Kahit na po may warrant of arrest, hindi po pwedeng sumunod yung pulis natin dahil makakasuhan po sila ng illegal arrest. Sumusunod sila sa mga utos na hindi karapat-dapat. Walang otoridad yung nag-uutos sa kanila. Di ba yung mga pulis, dapat may otoridad yung nag-uutos. Kaya kahit ano pa po, ma-issuean man yan, ano ngayon kung may issue? Di ba? Ganun lang po yun. Si Putin nga hanggang ngayon napahiya lang sila. Dadagdagan pa ba nila yung pagkapahiya nila kay Putin? Wala kasi silang jurisdiction. Thank you very much. May nagpa-star din. Lance Borinaga. Yan. Sa Facebook naman. Thank you very much sa nagpa-star. 50 stars kay Lance Borinaga. Okay. Punta na po tayo rito sa iba pa. Dahil dyan, may sinabi po yan may sinabi po si Laila de Lima. Si Laila de Lima talaga, atakdog talaga na walang nakikinig, walang nanonood, walang epekto. Ano yan? Para ayusin, pagtakpan at madispose na yung mga kayamanan at ari-arian niya na malamang ipinatago niya sa kay OJC at kay Kibuloy. Tignan po ninyo yung malikot na pag-iisip ni de Lima. Ang sabi ni de Lima, kaya daw ginawang administrator si Pangulong Duterte para madispose na niya yung ninakaw niya sa taong bayan na pinatago niya kay Kibuloy. Wala po nakakaisip yung mga imagination ni Laila de Lima. Alam mo, Laila de Lima, ikaw kinasuhan ka, nakulong ka dahil sa kinaso sa'yo, di ba? Galit na galit ka kay Duterte dahil lang sinasabi mo ang nagkaso sa'yo mga tao ni Duterte. Okay. Ito na yung pagkakataon mo, hindi na presidente si Duterte. Pinagbibintangan mo na magnanakaw. Bakit hindi mo, di ba? Bakit hindi mo sampahan ng kaso si Pangulong Duterte? Kakampi mo naman si BBM. Pinagmamalaki mo, panayampurin mo kay BBM. O wala ka sigurong ikakatakot. May nagpa-star pa. Sino kaya yung nagpa-star? Na isa pa yun. Si Lance Borinaga.
Thank you very much. At saka si Marites Flores Anderson. Thank you very much sa 55 star. Okay. Dilim mind talaga. Di ba, tama na po yung mga tokis-tokis, Dilima, wala naman naniniwala sa'yo. Daig ka pa ni De Castro eh. Si De Castro, at least si De Castro, kahit talunan. At least nagsampa siya na reklamo. Oh, eh ikaw, hindi naman Pangulo na si Duterte. Ha? Hindi na Pangulo si Duterte para mapawalang bisa yung reklamo mo. Tama na yung yung tokis-tokis ka sa Twitter. Daig ka pa ni Franz Castro, at least si Franz Castro kahit talunan. Eh pinangatawanan niya na magsampa na reklamo. Hindi pa abogado yun, ikaw pa abogado ka. Kaya baka hindi nagsasampa na reklamo. Dahil abogado siya. Alam ko bawal sa abogado yung gumagawa ka lang ng gumagawa ka lang ng kwento. Ay, nariyan na ba si Mas TV? Nag-comment na ba? Mamaya anin ko na lang. Hanapin ko na lang. Okay, punta pa po tayo sa iba. Ito po. Marami po ako nakita ngayong araw na to. Alam mo, may kampanya na naman sila. May kampanya. Ito po yung lumang-lumang plataforma raw ni Pangulong Duterte. Yan. So, saan dito ang natupad? Yan yung sabi ni Thea Tan. Yung solusyon pala na naisip ni Duterte admin ay mostly shortcut, like bloody war on drugs, bakbakan galore, and red tagging. All this, I suppose, since the beginning of his term. O tinatanong mo kung saan yung natupad? Tignan natin. May 15-point legacy daw agenda si Duterte, no? Teka muna, bigyan muna natin ng perspective. Si Thea Tan, 2024 ngayon, ang presidente si Bongbong Marcos. Ngayon, naisip nila ng grupo nito na, alam mo naman mga grupo to ng tambaluslos sa Twitter eh. Dami po ngayon. Okay. Naisip po nila na banatan si Duterte yung mga hindi niya napatupad noong 2016. 2016 tumakbo, di ba? O yan, tumakbo noong 2016, may mga hindi raw natupad, etc. etc. Okay. So yan, eto, magbasa lang tayo ng ilan lang. Yan. 15-point legacy agenda ni Duterte. Ending criminalities yan, in 2016. Ending corruption in 2016. Ending illegal drugs and human trafficking in 2016. Ending social justice in 2017. Judicial reforms in 2017. Global connectivity in 2017. Adapting the climate change by 2017. Ending political turncotism in 2018. Ending insurgency in 2018. Ending political dynasty. National reconciliation. Ending poverty. Ending traffic in the metropolitan areas. Shift to new government. Yan. Economic power in Asia in 2019. Okay. Ano natin unawain natin. Yan yung agenda ni Pangulong Duterte nung siya'y nangangampanya. Okay. Alam mo pala, Galaxy, magreklamo ka. Ay, sinusuportahan mo si Dilima. Sabihin mo sa Galaxy, sabihin mo sa kay Dilima na susuport ka sa kanya. Kasi kami sumusuporta kay Duterte. Magreklamo kasi kayo. Okay. Punta tayo rito. Ending criminalities, ending corruption, ending illegal drugs. Yan po ba'y meron pong move si Pangulong Duterte na gawin yan? Opo. Ano po ang hindi natupad dyan? Talaga bang may epekto po ba yung mga war on drugs, war on criminality, war on corruption ni Pangulong Duterte? Opo. Kaya nga gigil na gigil ngayon yung mga politiko eh. Hindi sila gaanong nakapagnakaw noong 2016 to 2022. Hindi po totally na-eliminate, pero ramdam ng mga Pilipino na yan natupad ni Pangulong Duterte. Di ba? Hindi, okay na po yan. Okay na po yan. Sasagutin ko po mamaya. Nakahanap sila na laruan. Nakala nila nagalit ako kanina. May mga yan eh. Napanood ko sila eh. Uy, lusob kayo kay Badong. Galit si Badong ngayon. Ang kinagagalit ni Badong, hindi siya naimbita sa Davao. O, lusob sila ngayon. Di ba? Yan yung sasabihin nila. Okay lang po yan. Hayaan nyo lang sila para mamaga sila mamaya. Tapos na yung galit ko eh. Mamamagaya mamaya pagka sinagot uli natin yan. Ayan nyo lang. Nag-uusap-usap yung mga yan. Napanood ko na isa eh. Aakyat ako kay Badong, sumunod kayo. Ganun po mga gimmick niyan eh. Kaya pala sabay-sabay. Nasa GC sila o nasa naka-live pa iba dyan eh. Tignan nyo si Badong gagalitin natin. Ganun po gimmick ng mga yan. Kaya hindi nagsisilaki channel nyo eh. Alam nyo, concentrated kayo sa pagbira sa akin. Tignan nyo yung malalaking channel kung sino binibira. Yung mga sikat ang binibira nila. Sinong binibira ng mga BBM na malalaki channel? Yung mga sikat.
Tulad ni PRRD, kay Buloy, Harry Roque, Sara Duterte. Yun yung binibira nila. Eh kayong mga hindi sikat na BBM vlogger, bakit hindi kayo sikat? Ang binibira nyo si Bado. Sikat na si Ano Bato tawag ngayon. doon? Mahina kokote. Tapos na. Punta na po tayo. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.